Hey mga brods, may balita nga po tayo dito po sa SMB dahil ito nga pong 6'6" big man nila na kinuha ng second overall pick dito sa 2023 PBA Rookie Draft mga kabrods ay mga nasa mata na nga ng mga mga SMC teams mga kabrods lalong-lalo na ito pong SMB. Yes, ito nga po kasing si Christian David ay talagang agile maglaro. So nakitaan talaga ng potential ito ng SMB dahil ito nga pong si Christian David hindi mo masasabing legit big man. Yes mga brods, dahil all around maglaro ito pong si Christian David. So sa edad niyang 25 years old, talagang nakikitaan na ito po ng SMB na halos kayang-kaya nila itong palakasin palalo at future Gilas shooting guard din itong si Christian David. So isa lang din sa mga talagang mga left side dito kay Christian David yung kanyang consistency. Dahil sa mga nakita nating research sa Butler University kung saan doon siya naglaro ng 5 years, ang ina-average lang doon ni Christian David ay 1.7 points per game, 1.4 rebounds per game in 96 games sa Bulldogs. So mga brods, dito natin makikita na hindi naman ganoon kagamit ito pong si Christian David doon. Hindi siya masyadong naipapasok. Ito pong Phil Canadian na ito. So mga brods, kung ito naman kasi ay bigyan mo ng opportunity or bigyan mo ng magandang minuto, malay natin, may potential pala ito na bigyan ka ng magagandang numero at average per game. So ito pong si Christian David, base rin sa mga scouting reports din natin na talagang muntikan na rin itong maglaro sa KBL sa Seoul Samsung. So kaso nga lang hindi siya naglaro ng single game doon during the KBL season. So baka winave din siya doon mga kabrods. Tapos ito na nga, nag-recover din siya sa mga past injuries niya para maging ready na dito sa PBA kung saan nakuha siya ng Blackwater Bossing as second overall pick pa mga kabrods. Malakas-lakas ito pong si Christian David mga brods kung saan talagang makikitaan mo ng potential ito. So after trading away Brandon Ganuela's roster to NLEX, Blackwater has found his replacement. So ito nga pong si Christian David talagang makikitaan mo ng potential talaga. So itong SMB nga, kung ito ay makukuha, ito pong si Christian David ay alam naman natin na kayang-kaya nila yan dahil alam naman natin na farm team ito pong Blackwater Bossing, bigyan mo lang dyan under the table, papayag na yan So ito na nga, kung itong si Christian David makuha ng SMB, sa palagay ko mga brods, medyo loaded na ang mga shooting guards nito. Pero mga kabrods doon nga, speaking of loaded guards, hindi naman doon lahat ng mga guardia or mga shooting guards ng SMB ay tatagal ng mga 5 years, 6 years mga kabrods. Kumbaga kasi, yung mga shooting guards ng SMB ay malapit na rin magretiro. Like Marshall Lassiter, Chris Ross, tapos yung mga iba pang mga guards dito, di ba nga mga prods, talagang kailangan nilang mag-groom ng bagong point guard or forward or mga shooting forward mga kabrods like Christian David. So kung gusto nila ng long term na halos matagal-tagal nilang magagamit, they should go to Christian David mga kabrod. So alam naman natin na kayang-kaya ng SMB yan, pero syempre alam naman natin mga MVP teams ay kayang-kaya nilang gustong kunin din ito pong si Christian David dahil kayang-kaya nilang tapatan yung mga offer ng MVP teams. So kung si Christian David nasa SMB mga brods, ang laki ng maitutulong nito bilang isang 6'6" shooting forward mga kabrod. So ikaw mga brods, sa tingin ba sa lahat po ng SMB fans, babagay ba ang isang Christian David ang second overall pick ng Blackwater Bossing? So dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin. Speaking of farm team nga, ito nga pong si Xavier Lucero, and yun nga, nakuha rin ito ng Northport Battampier sa 5th pick ng first overall pick ng draft natin mga kabrod sa first round. So ito nga pong Battampier, kilala rin ito bilang isang second team ng Barangay Nebra San Miguel. Dahil kung mapapansin nyo naman yung lineup ng Battampier, halos lahat ng mga ex-Ginebra players ay naandyan. So kumbaga lahat ng mga tradings dito kumukuha or pumipitas ang Barangay Nebra San Miguel. At knowing na ito pong si Xavier Lucero naandito na sa Northport Battampier, talagang gustong-gusto rin nilang makuha rin mga kabrods ito pong 6'6" forward na ito. So may mga yun lang, mga disadvantage lang dito kay Xavier Lucero ay syempre kakagaling lang ito sa ACL injury
pagkatapos siyang ma-injured doon po sa UAAP game, sa Game 2 ng UAAP Season 85 Finals against Ateneo Blue Eagles, mga bros, noong December 2022. Pero kahit naman ganun na na-injured ito pong si Xavier Lucero, kumakailan lang, sinabi rin niya sa interview na halos malapit na rin siyang mag-recover or malapit na rin siyang matapos dun sa kanyang mga PT, sa mga physical therapist niya na maglaro at magkaroon siya ng goal signal na maglaro dito sa PBA, suot-suot ang Northport jersey. So syempre, marami namang nag-aabang katulad ng Barangay Ginebra San Miguel dahil alam naman natin kapag itong ang mga players na galing mga ACL, di ba nag-iiba na yung laro, hindi na sila yung dating sila na naglalaro 100%. Pero mga bros, may mga marami rin naman tayong mga example ng mga players dito rin sa NBA na after ACL injury nila, mas lumakas pa sila, mas naging hungry pa sila sa laro. Pero itong si Xavier Lucero, kumbaga makikita niyo naman sa mga highlights dito sa UAAP, sa UP Fighting Maroons, na talagang may puso rin ito pong batang ito. So ito pong si Xavier Lucero, nag-a-average dun sa Fighting Maroons dati ng 11.4 points per game, 5.3 rebounds per game at 1.9 assists per game with 1.4 steals per game under Coach Goldwin Monteverde. So malakas-lakas ito pong si Xavier Lucero kung hindi nyo lang alam, mga kabrods. So syempre, yung laro niya doon sa UP bilang isang mga big man din, or parang tinitrest din nila ito pong si Xavier Lucero, dito sa PBA, pwede rin naman itong gawing 2 or 3, mga brods. Dahil itong si Xavier, kung makikita nyo highlights na ito, may shooting din ito sa labas. At maganda rin ang footwork nito. Agile na player, athletic, mabilis. So na kay Lucero na ang lahat. Di naman mapipik yan ng batang player sa first round nang wala lang. So syempre may rason yun kung bakit siya ang napusuan sa 5th pick, mga kabrods. So malakas-lakas itong si Xavier Lucero. Isa pa dito, mga kabrods, talagang magiging maganda kung ito ang makuha ng Barangay Ginebra San Miguel. Bakit? Dahil si Jeremiah Gray nga ay na-injured din sa ACL. So sakto, pagaling na rin ito pong si Xavier Lucero. So kapag gagawa ng trade ang Ginebra, syempre alam natin na sa Northport sila kumukuha. So itong si Xavier Lucero, naandyan na yan at alam natin ang mangyayari, kung ang next na mangyayari, mga kabrod. So itong si Xavier Lucero, kapag ni-replace niya ito pong si Jeremiah Gray, tsak, mga kabrods, mas magaling ito dito kay Jeremiah Gray para sa akin, dahil ibang-iba ang laruan ni Xavier Lucero, mga kabrods. Matutulungan niya talaga ang Ginebra like legit. So mga kabrods, ikaw ba? Ito pong si Xavier Lucero, ang batang UP Fighting Maroons, sa tingin nyo ba dapat bang kunin ito agad-agad ng Barangay Ginebra San Miguel? At isa pa doon, hindi naman siya first pick, so hindi naman kailangan maghintay pa ng isang taon ang Ginebra para ma-trade or makuha itong si Xavier Lucero. So ikaw, mga brods, sa tingin nyo ba itong si Xavier Lucero babagay ba sa Barangay Ginebra San Miguel? Komento mo lang ang opinion mo dyan, mga brods, at isa-isa natin yan. Salamat po sa panonood, mga brods. This is Overrated. Dahil let you lang, I'm out. Don't shake her. Oh, bitch, you know I'm grinding like a pro skater. Baby mama bugging, I'm so quick to hit ignore. Buku bitch in my bed, I got scales all on my floor. I got money on the line, plus I'm clocking it below. I got bitches kissing bitches.